Habang naka-duty ako kanina, nag-message sa akin tong pinsan ko. Gusto niya daw sana na gumala dun sa may SeaWorld dito sa may Panabo para magpahangin. Sinabihan ko nga din siya na wala kaming pera ng pinsan ko kaya hindi na sana ako sasama. Pero nag-message nga din siya sa akin na siya na daw ang bahala kasi libre niya. Sumakay nga kami ng tricycle papunta dito sa may SeaWorld kasi medyo malayo din to. Nung pagkadating nga namin dito, naalala ko nga na medyo matagal na din na hindi ako nakakapunta dito. Hindi din kasi ako palagi na nakakagala kasi sakto lang din yung sahod ko at kailangan talaga tipidin. Kaya gustuhin ko man na gumala, hindi pa pwede kasi wala pang budget, kaya sa susunod na lang pag magkapera na. Mag-alas 5 na nga pala ng hapon ngayon at sobrang mahangin pa din dito. Habang naglalakad kami, may nakita nga din ako ditong aso pero umalis na din kagad ako, baka mangagat. Habang naglalakad kami, napansin ng pinsan ko itong nagbibenta ng mangga kaya bumili na din siya. Mura lang din daw kasi to kasi tag 50 pesos lang tapos puno pa yung baso mo at may bagoong pa. Pinahawa ko nga pala muna dito sa pinsan ko yung mangga para makita nyo kung gaano kalaki yung baso. Eto, sobrang puno nga din ng baso at ang sarap din niya tignan at gusto ko na nga din natikman. Nung pagkatapos namin na bumili doon sa nagbebenta ng mangga, lumipat naman kami dito sa may nagbebenta ng pastil. 5 nga kami na magkasama ngayon, kaming 4 ng pinsan ko tapos yung pamangkin ko na anak ng pinsan ko. Ayaw nga din daw ng pamangkin ko na kumain ng pastil kaya bumili na lang siya ng ibang pagkain na pwede niyang kainin. Eto na nga pala yung pastil na in-order ng pinsan ko at hindi ko nga din alam kung ano tong nasa taas. Pero ang sarap nga din ito tingnan kaya nagsimula na din kami na kumain kasi medyo gutom na din kami. Naisipan ko nga din nalagyan to ng kalamansi para maiba naman yung lasa. Pero nung pagkatikim ko, ang sarap din talaga kasi nag-complement yung lasa ng kalamansi sa kinakain ko. Naubos ko nga din tong pagkain ko kasi masarap talaga at nilagyan ko nga din to ng chili garlic sauce na sobrang anghang. Sobrang anghang nga din ito at makikita mo din naman na ang daming sili yung nilagay. No, pagkatapos namin na kumain ng pastil, lumipat naman kami dito sa harap ng dagat. Dito na nga lang din pala namin kinain yung mangga na binili namin para may kinakain naman habang nagpapahangin. Ang sarap nga din talaga ng manggang to kasi hindi siya maasim tapos ang dami pang bagoong na nilagay. Dahan-dahan na nga din ako na kumain kasi baka matapunan yung damit ko ng bagoong. Nung pagkatapos ko na kumain ng mangga, naglingon-lingon na din ako kasi ang ganda din tignan ng paligid. Ngayon ko nga lang din napansin na makikita pala dito yung sunset at hindi din ako sure kung sunset ba talaga to. Nagpabili nga din yung pinsan ko sa anak niya ng pagkain at nakalimutan ko nga din kung ano bang pangalan nito. Medyo matagal na nga din kasi na hindi na ako nakakakain nito at parang last year nga pala yung huli. Nung medyo dumidilim na yung paligid, nagdecide na nga pala yung pinsan ko na umuwi na daw kami. Medyo pahirapan din kasi dito na sumakay lalo na paggabi kasi medyo madami din yung pasahero. Hi guys! Pagulong na mimuli. Kahit nga na medyo gumagabi na, medyo madami pa din yung tao na nagpupunta dito. Maganda nga din daw dito paggabi kasi madaming lights kaya madami daw tao na nagpupunta dito. Dumaan nga pala kami dito sa may night market ng Panabo kasi may bibilhin daw yung pamangkin ko. Nagpapabili nga pala siya ng phone case sa mama niya kasi medyo matagal na daw yung phone case niya at medyo sira na din daw. Wala nga daw nagustuhan na phone case yung pamangkin ko sa unang tindahan na pinuntahan namin kaya lumipat na din kami at naghanap. Dito sa pangalawang tindahan na pinuntahan namin, may nagustuhan na nga daw pala yung pamangkin ko kaya eto binilanan niya. Tsaka bumili na nga din pala ng phone case yung mama niya kasi wala daw phone case yung cellphone niya. Nung pagkatapos bumili ng phone case ng pinsan ko, lumipat naman kami dito sa may mga nagbebenta ng pagkain. Bibili na nga lang daw pala siya ng pagkain pasalubong sa asawa niya na naiwan sa bahay nila. At binigyan niya nga din pala kami ng pera pambili daw ng kung anong gusto naming kainin. Kaya eto't bumili na lang kami ng buko shake kasi medyo mainit din kanina. Lumipat naman kami dito sa may mga nagbebenta ng kakanin kasi bibili daw yung pinsan ko. At nung pagkatapos ng pinsan ko bumili ng kakanin, umalis na din kagad kami para makauwi na. At sana po ay tulungan niyo po ako na i-share tong videos ko. Yun lang po, salamat.